Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2271. Dumating ang prinsesa. Kung tutuusin, malalaman ng kahit sinong may kaunting utak na kabilang sila sa iisang puwersa. Dahil kahit anong gawin nila, lagi silang magkasama, ngunit walang nakakaalam kung anong puwersa sila. Ngunit ngayon, ang misteryo ay nalutas na. Bilis, pumunta ka at tipunin ang lahat ng puwersa para malaman ko kung sino ang lalaking iyon. Sino siya? Sabihin mo sa akin, sino siya? Kayong mga balde ng bigas, bakit hanggang ngayon ay walang balita? Kawili-wili, ipaalam sa akin na bumaba, bigyan mo ako ng buong lakas para imbestigahan ang taong ito. Gusto ni Young Master Ben na makita kung sino siya. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga tao at puwersa ang nagsimulang mag-imbestiga kay Yezuan. Gayunpaman, sila ay nakatadhana na magkaroon ng halos kaunting resulta. Sa katunayan, bago dumating si Yezuan sa paaralan, ang Her Royal Highness na prinsesa ay pumunta sa paaralan upang magtanong minsan. At pagkatapos na pumasok si Yezuan sa Chanchuan School, kung saan sila nang ahas na magantala, kaya direktang ipinasa nila ang balita sa pangunahing Diyos. Oo nga, dumating ang prinsesa, naging isang ordinaryong disipulo, at pagkatapos makipag-ugnayan sa mga taong iyon, hindi niya malaman ang kinaroroonan ni Yezuan, kaya umalis siya muli. Paanong ang isang bata na maaaring makapagbigay ng ganoong atensyon sa Her Royal Highness na prinsesa ay napakasimple, kaya inilista na ng Chanchuan School ang usapin tungkol kay Yezuan bilang isang sikreto. Para sa mga ito, hindi kilala ni Yezuan, ang prinsesa. Natatakot ako na nakalimutan na ito ni Yezuan. Girl, konti pa kayo, paano ba yan, kamusta naman kayo this time? Nakangiting tiningnan ni Yezuan ang mga taong ito, at napakasaya pa rin niya sa kanyang puso. Nakahanap ng liblib na lugar, nakipag-chat sa kanila si Yezuan ng mahabang panahon. Alam na maayos ang lahat sa kanila, gumaan din ang loob ni Yezuan. Kasabay nito, sinabi rin ni Yezuan sa kanila na sasali siya sa pagpili ng Kunlun Realm. Siyempre, walang tututol sa desisyon ni Yezuan. Sa sumunod na panahon, patuloy na sinisikap ni Yezuan na pabilisin ang pagsasara ng kaharian na iyon, ngunit sa kasamaang palad, ito ay walang kabuluhan. Ang tatlong antas na na-sealed ay maaari lamang kunin ng dahan-dahan. Ito ang selyo ng sistema, at hindi ito isang bagay na maaaring matrigger ng isang kayamanan. Sa totoo lang, maaaring hindi gaanong oras ang magkaroon lamang ng antas ng selyo, ngunit ang mas maraming antas ng selyo, mas maraming oras ang aabutin. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng mahigit 10 araw, muling nabuksan ni Yezuan ang selyo ng isang antas, at sa oras na ito, naabot na ni Yezuan ang paglilinang ng isang tunay na Diyos sa ika-6 na baitang. Kasabay nito, sa araw na ito, nakatanggap si Yezuan ng abiso na malapit na ang kanyang unang labanan. Ngayon ito ay ang pangunahing yugto ng pagpili, at sa buong paaralan, 100 tao ang pipiliin upang tanggapin ang panghuling direktang pagpili ng Kunlun Realm sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na primaryang pagpili at pag-aalis. Para dito, walang pakialam si Yezuan. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay bago siya dumating sa field, nakakita siya ng isang taong tiyak na hindi inaasahan ni Yezuan na magkikita pa. Ikaw, prinsesa, tumingin si Yezuan sa prinsesa at nagtatakang nagtanong. Ano, nakakailang makita ako? Sa oras na ito, mayroon lamang 2 entourage sa panig ng prinsesa, ngunit alam ni Yezuan na ang 2 entourage na ito ay malamang na napakalakas. Hindi lang maintindihan ni Yezuan kung bakit nagpakita ang prinsesa dito. Nandito ka para sa akin. Akala mo payag akong sumama, hindi pa kapatid ko, ilang beses mo na akong tinanong, pero parang nawala ka, at wala ka. Man lang mahanap. Alam ni Yezuan na ang Divine Lord ay ipinagkatiwala ng kanyang amo na pangalagaan si Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan ay palaging nag-iingat sa matandang lalaki na nagdala sa kanya sa Kunlun Divine Domain. Siya nga pala, medyo nag-iingat din ako sa Divine Master. Gayunpaman, tila ngayon na tiningnan ko ito, tila walang masamang hangarin sa kanya ang Panginoong Diyos na ito. Siyempre, akala lang ni Yezuan, pero mali siya man o hindi, isang bagay ang sigurado ni Yezuan,
ibig sabihin, hindi siya masyadong makontak sa pangunahing Diyos na ito. Dahil ang babae na ito ang mag-aalaga kay Yesuan dahil sa mga salita ng matanda, kung gayon, sa araw ding iyon, dahil sa mga salita ng matanda, maaaring mapatay si Yesuan. Ang puso ng pagtatanggol ay kailangang-kailangan. Gayunpaman, hindi bababasa, bago mangyari iyon, handa pa rin si Yesuan na maging kaibigan si Mian at ang prinsesa na ito. Okay, count it my fault, but you have to know na kung hindi ako lalabas para mag-practice, paano ako lalakas, kaya may mga bagay na hindi maiiwasan. Sino nga pala ang nagmamalasakit sa iyo, gusto mo rin bang sumali sa Kunlun Realm? Well, oo, kung hindi, babalik ako at may gagawin ako. Sige, kaya sabay na tayo, sa ngalan ng pamilya ng Panginoong Diyos, pwede tayong pumasok ng diretsyo, well, at least ikaw at ako pwede na tayong pumasok. Hindi alam ni Yesuan kung ano ang gustong gawin ng prinsesa na ito, ngunit tumanggi pa rin siya. Hehe, naiintindihan ko naman ang kabaitan mo, pero, para sa akin, bihira lang ang ganyang fighting meeting. Sa pamamagitan lang ng patuloy na pakikipag-away, mapapabuti ko rin ang fighting instincts ko. So, go ka pa rin, mag-isa pa rin akong sumasali sa assessment, maganda pumasa, kahit hindi ka pumasa, hindi bale. Ikaw, bakit ka walang utak? Okay, sasamahan ka din ng prinsesa na yan sa assessment. Tumingin si Yesuan sa prinsesa, hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. At ang pakikipag-usap ni Yesuan sa prinsesa sa oras na ito ay muling nahulog sa mga mata ng hindi mabilang na mga tao. May mga naiinggit, at kahit na, may puot. Kunlun Divine Domain, iisa lang ang Godmaster, at iyon ay si Mian. Ang ibang mga Lord God Realm powerhouses ay hindi maaaring maging Godmasters. At isa lang din ang prinsesa, at iyon ang nasa harap ni Yesuan. Kaya naman, maraming tao ang gustong manalo sa pabor ng prinsesa. Gayunpaman, paanong ang isang marangal na prinsesa ay mapupuntahan ng mga ordinaryong tao? Gayunpaman, ordinaryo ang pananamit ni Yesuan, at walang nakakakilala sa ganoong tao noon, ngunit casual niyang kausap ang prinsesa, paanong hindi sila nagmamalasakit? Sa oras na ito, magsisimula na ang unang labanan ni Yesuan, at kinailangan ni Yesuan na maghintay para sa ring. Ang singsing ay binuo gamit ang mga special na supernatural na kapangyarihan. Masasabing huwag tumingin sa ibabaw na ang singsing na ito ay hindi masyadong malaki, ngunit kung talagang sasabihin mo na kailangan mong lumaban dito, makikita mo na ito ay isang lihim na kaharian ng singsing. Kahit gaano kabaliw ang labanan ng dalawang tao sa loob, imposibleng kumalat ito. Ang kalaban ni Yesuan ay isang lalaki din na may medium na True God Realm. Sa sandaling dumating ang taong ito, tiningnan niya si Yesuan ng may paghamak, at sinabi kay Yesuan sa isang mayabang na tono, "Anak, kahit sino ka man, umalis ka kaagad sa ring, kung gayon, mababawasan ang paghihirap mo, kung hindi, kapag nakakilos na ako, pagkatapos ay makakababa ka lang sa ring." Panipi, tumingin din si Yesuan sa lalaking ito, hindi niya alam kung saan nakakuha ng lakas ng loob ang lalaking ito na magsalita kay Yesuan ng ganito. "Gusto kitang paglaruan, pero parang hindi na kailangan." 6 na salita na mantra. Nasaktan. Oo, dahil ang taong ito ay gustong magkaroon ng performance sa harap ni Yesuan, dahil ang prinsesa ay nanunood ng singsing ni Yesuan sa mga oras na ito, kung gayon bakit siya bibigyan ni Yesuan ng pagkakataon. Isang salita. Sa isang salita lang, napaluhod ang lalaki. Anong nangyari? Hindi pwedeng peke. Kabanata 2272 ang kaliwang kamay ay nagbabawal sa kanang kamay rune. Nagulat ang mga tao dahil hindi man lang nila nakita ang paggalaw ni Yesuan, ngunit natalo ang kalaban ni Yesuan. Ang pagkatalo ay kumpleto at kakaiba. Ang mga taong walang magandang imahe kay Yesuan noong una ay sumigaw na si Yesuan ay nanloloko. Gayunpaman, nang dumating ang mga elder ng paaralan upang suriin, direktang ibinalita nila ang tagumpay ni Yesuan. Sa katunayan, naguguluhan din ang mga matatanda sa paaralan. Hindi rin niya nakita ang putok ni Yesuan, basta-basta lang siyang nagsalita, at pagkatapos ay lumuhod ang kalaban ni Yesuan. Ang susi ay nang siya ay pumunta upang suriin, nakita niya na ang lalaki ay malubhang nasugatan. Bukod dito, ito ay hindi sa sarili, ngunit mula sa labas.
Ang ganitong kakaibang sitwasyon, kahit na ang Chanchuan School, ay hindi pa ito narinig. Sa huli, mahihinuha lamang nila na si Yezuan ay may mga espesyal na mahiwagang kapangyarihan. Siyempre, anong mahiwagang kapangyarihan, hindi nila alam. Madaling napanalunan ni Yezuan ang tagumpay, gamit ang mga pamamaraan na mahirap makita ng lahat, na walang alinlangan na nagpapataas ng reputasyon ni Yezuan sa ilang sandali. Ang anak ng nangungunang 10 Rune Masters at ang unang kagandahan ng paaralan. Nagmamadaling lumapit ang prinsesa upang magsaya, at ang misteryosong tao na nakakapagsalita ng ganito casual. Ang pagkakaroon ng mga espesyal na supernatural na kapangyarihan, ang isang pangungusap ay maaaring malubhang makapinsala sa isang napakalakas na kalaban ng parehong kaharian. Kahit na anong bagay ang ilabas, tiyak na matagal nang pinag-uusapan ng mga tao, hindi banggitin na ang lahat ng mga bagay na ito ay puro sa isang tao. Sa huli, ang mga tao ay dumating sa isang conclusion lamang, si Yezuan ay isang henyo, isang napakalaking henyo. Ang mga susunod na kalaban na hinarap ni Yezuan ay karaniwang hindi mapaghamong. Para sa gayong mga kalaban, si Yezuan ay masyadong tamad na lumaban, at tinapos ang labanan sa isang simpleng pangungusap. Hanggang sa may nagpakita, wow! Ito talaga ang pangatlong young master ng pamilya Jianxi, si Guan Moyan, na kilala bilang Shadow Sword. Nandito rin siya, hindi ba? Sinasabing si Guan Moyan ay may mga espesyal na mahiwagang kapangyarihan, at siya ay gumagawa ng paraan ng pagpapadalisay ng katawan. Ang kanyang katawan ay hindi maisip na malakas, at ang kanyang espesyal na walang anino na sandata ng mahika ay nagmula sa sinaunang panahon. Kayamanan. Ito ay napakalakas. Oo nga, siya daw ang unanimous candidate for the selection this time. Dumating siya para lumahok sa laban, pero pinagdadaanan lang niya. Natatakot ako na sa pagkakataong ito ay dahil din sa prinsesa na auksyonan niya ang lalaking iyon. Maraming nag-uusap ang mga tao, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito marinig ni Yezuan, at kahit na marinig niya ito, imposibleng pakialaman ito. Kahit anong uri ng walang anino na espada siya, anong sinaunang lihim na kayamanan siya, matatakot pa ba si Yezuan dito? Ding, ang system ay nag-uudyok, tukuyin ang target, ang first class True God Realm ng 6th grade scholar. Nang marinig ang prompt ng system, tahimik na inilabas ni Yezuan ang Excalibur. Ang kalaban na ito ay hindi na isang bagay na madaling harapin ni Yezuan. Magkaroon ng pre-title, kahit na ito lamang ang pinakamababang antas ng taxi. Bukod dito, ito pa rin ang unang klaseng True God Realm na isa ng kalaban na dapat harapin ng mabuti ni Yezuan. Ang mga labanan ay limitado sa pamamagitan ng labanan, maliban na hindi mo maaaring pumatay ng mga tao, kahit na anong uri ng mahiwagang kapangyarihan ang mayroon ka, o kung anong uri ng magic weapon, maaari mo itong gamitin. Sa oras na ito, tumayo ang dalawa, ngunit narinig ni Yezuan ang boses ng lalaki sa kanyang tainga. Boy, balita ko napakayabang mo. Balita ko kasi nakakamangha ka diba? Ngayon, bubugbugin kita kahit hindi ka kilala ng mga magulang mo. Hinarap ng lalaking ito si Yezuan na may sound transmission, at ang isa, magalang na kumpas kay Yezuan. Signal para hayaan si Yezuan na kumuha ng unang shot. Sumimangot si Yezuan, hindi niya masyadong gusto ang mga taong mapagkunwari, kung sinabi niya ang mga salitang ito ng direkta sa harap ni Yezuan, kung gayon ay maaaring walang pakialam si Yezuan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng sound transmission. Kung gayon, huwag sisihin si Yezuan sa pagiging walang awa. Sa pagkakataong ito, gusto ni Yezuan na bigyan ng malalim na alaala ang lalaking ito, isang hindi malilimutang aral, at hayaan ang mapagkunwari na lalaking ito na ibunyag ang kanyang orihinal na pangit na kalagayan. Sa ngayon, si Yezuan ay masyadong tamad na magsabi ng anuman, at gumawa lamang ng isang hakbang. Agad na lumitaw ang Thousand Beast Sword Attendant at Flower God Sword Attendant sa harap ni Yezuan. At sa sandaling lumitaw sila, ang libo-libong ulo na antas ng Diyos ay tumataas at ang daang Diyos ng mga bulaklak ay direktang lumitaw. Si Yezuan ay nagmamalasakit sa pagkakalantad ng mga supernatural na kapangyarihan, dahil ang mga supernatural na kapangyarihan ni Yezuan ay maaaring baguhin anumang oras. Higit pa rito, sa oras na ito, ang antas lang ni Yezuan ang kailangang i-unlock, pagkatapos ay posibleng makakuha siya ng bagong bloodline.
Naturally, maaaring may ilang mga pagbabago sa kasalukuyang mahiwagang kapangyarihan. Nang makitang si Yezuan ay nagpatawag ng napakaraming Divine Beast. Maraming tao ang nag-uusap tungkol dito. Wow, anong klaseng magical power ito? Nakakapatawag ng napakaraming alagang hayop. Tsaka hindi naman sila mahina. Oo, para sa karamihan ng mga tao, ang bilang ng mga alagang hayop sa pangkalahatan ay isang digit, at hindi ka panipaniwala na magkaroon ng isang dosina o higit pa. Ngunit libo-libo ang putok ni Yezuan, na natural na ikinagulat nila. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ngayon ay simula pa lamang. Biglang, ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at maraming mapagkukunan ang lumitaw ng direkta sa harap ni Yezuan. Sa una, walang nakakaalam kung ano ang gustong gawin ni Yezuan. Ngunit ang sumunod na aksyon ni Yezuan ay nagpaunawa sa lahat. Gusto ni Yezuan na pinuhin ang pagbabawal. Hindi lamang mga pagbabawal, ngunit rune. Sinanay niya talaga ang pagbabawal gamit ang kanyang kaliwang kamay at ang magic rune gamit ang kanyang kanang kamay. Paano kaya yun? Ang pagiging isang master ng pagbabawal o isang master ng runes ay isang napakakahangahangang bagay. Gayunpaman, may mga taong pinagbawalan sa kaliwang kamay at rune sa kanang kamay. Ito ba ay isang ritmo na tatakot sa mga tao hanggang sa mamatay? Hindi, dapat ay nambobola siya. Walang sino man ang makakagawa nito. Imposibleng pinuhin ang mga pagbabawal o mahiwagang rune sa labanan, lalo na ang pagpino ng mga ito ng sabay-sabay. Tumayo ang lahat dahil ang kasalukuyang performance ni Yezuan ay masyadong malakas at masyadong nakakatakot. Gayunpaman, sa ngayon, walang gustong maniwala na magagawa ito ni Yezuan. Gayunpaman, ang ikinatakot nila ay hindi lang nagawa ni Yezuan, kundi napakabilis din. Wala pang nakakita sa pamamaraan ng pagpino ni Yezuan. Siyempre, nakakapagtaka lang na may nakakita. Pinili lang ni Yezuan ang mga materyales sa pamamagitan ng kamay, at pagkatapos ay matapos ang pagpino ng system, inilalabas niya ang mga ito. Sa makatuwid, makikita lamang ng mga tao na patuloy na nililinaw ni Yezuan ang mga banat rune ng paisa-isa, ngunit wala silang ideya kung paano niya ito ginawa. Ang mga materyales ay mabilis na bumababa. Hanggat ang mga mapagkukunang ito ay nasa mga kamay ni Yezuan, sila ay magiging iba't ibang pagbabawal o rune sa isang kisap mata. At sa tabi ni Yezuan, mayroong hindi mabilang na mga pagbabawal o rune. Sa harap ni Yezuan, napatulala na si Guanmoyan, gagamitin ni Yezuan ang pagbabawal at ang magic rune para linisin siya. Dapat mong malaman na ang pagbabawal sa bagay na ito ay maaaring karaniwan, ngunit ang bagay na ito ay naayos na, at kakaunti ang mga pagbabawal na direktang ginagamit para sa labanan. Tulad ng para sa mga rune, ang mga master ng rune ay mas bihira kaysa sa mga master ng pagpigil, at hindi madaling makuha ang mga ito. Sa makatuwid, ang pakikipaglaban sa mga pagbabawal o rune ay isang napakamarangyang bagay. Gayunpaman, kung gayon ano siya ngayon si Guanmoyan. Sa parehong oras hamunin ang isang master ng pagbabawal at master ng runes, incidental, o isang cultivation henyo. Kabanata 2273 Triple Identity. Agad na nilunod ng takot si Guanmoyan, alam niya sa kanyang puso na sa pagkakataong ito, natatakot ako, mabibigo siya ng husto. Hindi, ito ay isang bagay na hindi niya matanggap. Ang kanyang Royal Highness ay maaaring manood mula sa ibaba, at ang titig na iyon ay palaging nasa batang iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa kanya at ganap na pagkatalo sa kanya malalaman ng Her Royal Highness kung sino ang tunay na powerhouse at kung sino ang karapat-dapat sa Her Royal Highness. Pinapaboran, malungkot ang mga mata ni Guanmoyan, at sa isang iglap, naglunsad siya ng marahas na pag-atake. Para sa isang oras, ang linya ng depensa na nabuo ng mga mount sa antas ng Diyos ay tila nasa panganib. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan at tahimik na nagsalita. Pista ng 1,000 hayop. Oo, direktang inilunsad ni Yezuan ang Feast of Thousand Beasts. Sa isang iglap, ang lahat ng antas ng Diyos ay tumaas, ang lakas ng labanan ay tumaas, at sa ilang sandali, hindi na napigilan ni Guanmo yun. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang, dahil dumating na si Yezuan. Sa tabi ni Yezuan, hindi mabilang na ban at rune ang nasuspain. Sa bawat hakbang ni Yezuan, hindi lang si Guanmoyan, kundi lahat ng nakatingin kay Yezuan, nanginginig ang kanilang mga puso.
Paano ito labanan? Sa simula, inakala ng lahat na si Guan Moyan ay isa ring mataas na antas na tunay na Diyos, at si Yezuan ay isa lamang katamtamang tunay na Diyos. Ito ay karaniwang isang labanan na may tiyak na kinalabasan. Gayunpaman, nang talagang nagsimula ang labanan, napagtanto nila kung gaano katawa-tawa ang paggamit ng kaharian para sukatin ang lakas ni Yezuan, na pinagbawalan ang Master. Master Rune, ano ba ito, para lang mangbuli ng tao? Sa lahat ng mata, gamit ang isang kaway ng kamay ni Yezuan, hindi mabilang na mga paghihigpit at mahiwagang rune ang sumugod patungo kay Guan Moyan. Lightning Thunder, Fire Dragon Crazy Sand, Mountain Meteorite, o Divine Sword, Dharma Sign. Lahat ng uri ng paraan ng pag-atake ay itinanghal sa arena na ito. Anong uri ng labanan ito? Ito ay simpleng pambubuli. Sa simula pa lang, wala man lang kwalifikasyon si Guan Moyan para makatabi si Yezuan, kaya natalo na siya sa laro. Mas nakakatakot ito kaysa sa naunang pangungusap ni Yezuan na nagpatalo sa kalaban. Kahit ngayon, maraming tao ang nagdarasal sa kanilang puso na hindi na nila makikilala si Yezuan. Kahit nagawin nila, kung gayon, ipinagdarasal ko na si Yezuan ay hindi kailangang gumamit ng mga ban at rune para linisin siya. Mas pipiliin nilang talunin ni Yezuan sa isang pangungusap kaysa tanggapin ang sunod-sunod na pag-atake tulad ng kasalukuyang Guan Moyan. Si Yezuan ay nagpino ng halos 100 ban at magic weapons ngayon lang. Ito ang ritmo upang gamitin ang lahat ng mga bagay na ito. Alam mo, ayon sa mga patakaran, maliban kung ang bilang ng isang partido o ang kumpletong kawalan ng kakayahan ng pagkilos, kung gayon ang labanan ay maaaring magpatuloy. Ibig sabihin, bagamat naiintindihan ng lahat na si Guan Moyan ay natalo, ganap na natalo, ngunit si Guan Moyan ay walang sinabi tungkol sa pag-amin ng pagkatalo, at si Yezuan ay may karapatang umatake bago siya mawala ang kanyang kakayahang kumilos. Bigla, nakita kong itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo, at lahat ng pag-atake ay tumigil sa isang iglap. Nakakainip, ang lakas talaga ng loob nitong lumaban sa entablado. Oo, iyon ang sinabi ni Yezuan. Iyon ay si Guan Moyan, ngunit, sa mga mata ni Yezuan, ito ay napakahirap. Nang lumabas si Yezuan, automatikong bumigay ang mga tao. Walang nang ahas na tumayo sa harap ni Yezuan, dahil ang katakutan na ipinakita ni Yezuan ay talagang hindi kayang tiisin para sa kanila. Ni hindi sila naglakas loob na tingnan si Yezuan. Bawal Master, Rune Master, sobrang galing. Dahil sa triple identity, si Yezuan ay isang pag-iral na maaari lamang tingnan ng mga tao. Anuman ang isipin ng mga tao tungkol kay Yezuan, sa oras na ito, lahat sila ay tumingin kay Yezuan ng kakaiba. Napagtanto lang ng mga nagalit kay Yezuan sa simula na si Yezuan ay hindi isang taong maaari nilang pukawin. Gayunpaman, sa ganitong paraan, nagbunga ito ng hindi mabilang na mga selos. Para sa maraming tao, napakahirap para sa kanila na maging unang antas ng triple level na katayuan ni Yezuan sa buong buhay nila, ngunit si Yezuan lamang ang nagmamay-ari ng 3 antas na titulo, kaya hindi sila naninibugho. Ang mga ipinagbabawal na Masters at Rune Masters ay may napakakaunting mga apprentice, at ang mga kinakailangan para sa mga kwalifikasyon ay napakataas. Ang dalawang trabahong ito ay masasabing mga trabahong napakaubos ng yaman. Siyempre, walang sub-bokasayo na hindi naipon sa mga mapagkukunan. Ito ay ilang oras lamang, at sa pamilya, ito ay upang suportahan lamang ang mga pagbabawal at Rune Masters na ito. Kung gusto mong sanayin ang isang Forbidden o Rune Master, hindi lang kailangan mong maghanap ng alagad na may mataas na talento, ngunit kailangan mo ring gumastos ng maraming mapagkukunan upang sanayin ito. Kung tungkol sa paglilinang ng mga pagbabawal at rune sa parehong oras, hindi imposible, ngunit halos imposible na magtagumpay. Ngunit ginawa ito ni Yezuan, ginawa ni Yezuan kung ano ang panang-ahas nilang isipin at hindi nang ahas na gawin. Tuldok tuldok tuldok. Ikaw, pinipino mo pa ba ang mga pagbabawal at ginagawang rune? Nang lumakad si Yezuan kay Feiyan at sa iba pa, naroon din ang kanyang Royal Highness, nakatingin kay Yezuan ng may pagtataka at pagtataka. Kahit na siya ay isang prinsesa, hindi pa siya nakakita ng isang taong may ganoong kataas na talento. Para bang sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ang kanyang nakatatandang kapatid na si Mi Chang, ang Panginoong Diyos, ay labis na nagmamalasakit kay Yezuan. Kapag ang gayong talento ay lumaki,
ito ay hindi maisip. Gayunpaman, ito ay dahil sa labis niyang pag-iisip kaya hindi alam ni Mi Chang na gagawin ito ni Yezuan. Anong kakaiba dun? Malumanay na sinabi ni Yezuan, sa puso ni Yezuan, hanggat may sistema, anuman ang gawin niya, syempre pa rin iyon, kaya wala siyang masyadong pakialam. Sinabi niya ito mula sa sinseridad. Sa puso ni Yezuan, talagang hindi siya nag-aksaya ng anumang lakas para maging isang restraint master, isang salamangkero. Gayunpaman, ang mga salita ni Yezuan ay hindi nakapagsalita sa lahat. Ano ang kakaiba dito? Kakaiba ito. Ang susunod na labanan para kay Yezuan ay halos walang suspense, at maging ang karamihan sa mga kalaban ay direktang piniling aminin ang pagkatalo. Dahil alam nila na kahit na ito ay isang true god, huwag subukang hamonin ng isang super existence na may dual-oiliary na kakayahan ng isang forbidden master at isang rune master. Ang pakikipaglaban kay Yezuan, kahit na ang pag-amin ng pagkatalo, ay hindi dapat ikahiya. Paanong ang ordinaryong taong ito ay nasa parehong entablado na may henyo na parang halimaw? Ang kinakailangan sa pagpili ng Kunlun Realm ay ang tuktok lamang ng True God Realm ang maaaring umiral sa pinakamataas. Kapag ito ay naging pangunahing God Realm, kung gayon ang Kunlun Realm ay hindi tatanggapin. Siyempre, pagkatapos maging pangunahing Diyos na kaharian, sa Kunlun Diyos na kaharian, mayroong lahat ng makapangyarihang mga karakter na may tiyak na lakas, at imposibleng sabihin na sila ay lalahok sa naturang pagpili. Ang pangunahing Diyos na kaharian, at ang tunay na Diyos na kaharian, ay hindi tumitingin sa pagkakaiba sa pagitan lamang ng isang malaking kaharian, ngunit ito ang unang malaking tagumpay sa sistema ng paglilinang ng Diyos na kaharian. Maraming tao ang nagil-inang mula sa kaharian ng mga Diyos hanggang sa kaharian ng mga tunay na Diyos sa isang hininga, na nagpapakita ng walang katulad na makapangyarihang mga talento, ngunit kahit na ang kaharian ng mga pangunahing Diyos, hindi nila ito malalampasan. Kung gusto mong makapasok sa pangunahing Diyos na kaharian, ito ay hindi lamang tungkol sa talento. Kung nais mong masira ang pangunahing Diyos na kaharian, kailangan mo pa rin ng maraming pagkakataon at pagkakataon, pati na rin ang isang malaking pagpapala. Masasabing sa 100 magsasaka, mayroong hindi bababa sa 10 na maaaring maging tugatog ng tunay na kaharian ng Diyos nang hindi nahuhulog. Kabanata 2274 na Kunbuyo. Gayunpaman, kahit na mayroong 100 true gods, kahit na bigyan sila ng sapat na mapagkukunan upang bigyan siya ng isang perpektong kapaligiran sa paglilinang, marahil isa lamang ang maaaring maging pangunahing Diyos. Isang hakbang na pagkakaiba, ngunit malaki ang agwat. Ang pangunahing kaharian ng Diyos na ito ay ang kaharian na pinapangarap ng hindi mabilang na mga tao, ngunit hindi nila ito makukuha. Ito rin ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang maaakit sa sandaling ang Kunlun Realm ay nagsimulang tumanggap ng mga apprentice, at maging ang ilang mga bata mula sa mga aristokratikong pamilya ay sasali sa paaralan kapag sila ay natigil sa Kunlun Realm na tumatanggap ng mga apprentice. Desperadong sinusubukang sumali sa Kunlun Realm. Kabilang sa kanila, mayroong nangungunang 10 henyo sa Kunlun God Realm, ang 4 na pangunahing espiritual na batang lalaki, at ang mga disipulo ng iba't ibang dakilang pamilya. Ang mga taong ito ay itinuturing na ang mga may pinakamaraming pagkakataon na maging isa sa 100 lugar. Habang tumatagal ang labanan, sa wakas ay naging mas malakas at mas malakas ang mga kalaban ni Yezuan. Gayunpaman, pipiliin ng karamihan sa mga tao na iwasan si Yezuan hanggat may pagkakataon sila, dahil ang lahat ng laban ay napagpasyahan sa isang round. Ang pagpili ay hindi magbibigay sa iyo ng pangalawang pagkakataon, anuman ang dahilan, kapag natalo ka ng isang beses, nangangahulugan ito na hindi ka kwalipikado sa hinaharap. Sa makatuwid, ang pinakaaatubili na harapin ng maraming tao ay hindi ang mga anak ng marangal na pamilya, o anumang mga henyo, kundi si Yezuan. Ang kaliwang kamay ni Yezuan ay ipinagbabawal, at ang kanyang kanang kamay ay isang rune. Gayunpaman, syempre may ilang mga pagbubukod. Sa oras na ito, si Yezuan ay pumasok na sa huling yugto ng pagpili, at ang kanyang mga kalaban ay masasabing patuloy na lumalakas. Na-unlock na rin ang lakas ni Yezuan, at ito na ang cultivation base ng 7th grade Middle True God Realm. Gayunpaman, kahit nasa gitnang antas ng Diyos-tao na kaharian, si Yezuan ang may pinakamababang kaharian sa lahat ng mga taong nanatili.
Sa pagkakataong ito, hinarap ni Yezuan ang isang sobrang pag-iral sa isang pagkakataon. Kasi, ang taong ito ay isang taong sikat na sa mahabang panahon. Hello Yezuan, ako ay mula sa pamilya Kunan, Kunbuyu, hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pagkakataon na makipaglaban sa iyo, sana ay maipakita natin ang ating pinakamalakas na lakas sa labanang ito. Sa harap ni Yezuan ay isang binata na may maaraw na ngiti sa kanyang mukha. Hindi bababasa, ang unang imahe na ibinigay niya kay Yezuan ay napakaganda. Huwag kang mag-alala, hindi ko bibitawan ng tubig. Nakangitiwing sumagot si Yezuan. Haha, ayos lang, ngunit maaari kong ipaalala sa iyo ng maaga na ako rin ay isang dalubhasa sa pagpipigil, at, habang ako ay nasa digmaan, ang pamilya ay nagbigay sa akin ng maraming espesyal na mga sandatang mahika, kaya kapag nagsimula ang labanan, magagawa ko ito ay magiging mura. Ang taong ito ay medyo kawili-wili. Sa arena na ito, walang naubos lahat ng paraan, kahit anong paraan, basta kaya nilang tumayo sa arena, natanggap nila ang buong suporta ng sarili nilang pamilya. Nag-aaway ang mga kayamanan ng pamilya. Ito, walang dapat ipaliwanag, anyway, ayon sa rules, basta hindi yung tipong super treasure na sumisira sa langit at sumisira sa lupa, pwede. At basta magic weapon ito na pwede mong dalhin sa entablado, sa kapatunay na approve itong gamitin. Saan man siya nanggaling, nasa iyong mga kamay, iyo yun. Okay, kung gayon kailangan kong magkaroon ng pagbabawal upang harapin ang iyong pagbabawal. May ngiti si Yezuan sa kanyang mukha. Para sa isang tulad ni Kunbuyo, halos hindi mo masasabi na galit ka sa kanya. Dahil sa kanyang kamahalan, sa simula pa lang, sinabi niya sa iyo ang kanyang trompeta, para malaman mo pa na hiniram niya ito. Panlabas na puwersa, hindi madaling magalit. Higit pa rito, ito ay isang labanan na nagpapahintulot sa paghiram ng mga panlabas na puwersa. Yezuan, labanan ang pamilya Kunan, Kanbayo, magsisimula na ang labanan. Boses iyon ng mga matatanda sa paaralan. Sa pag-usad ng laro, bawat laro ay mayroon na ngayong interbensyon ng mga matatanda. Obserbahan nila ang labanan ng dalawa sa arena. Kapag nasa panganib ang isang panig, agad silang gagawan ng aksyon, tulong. Kung tutuusin, sino ba ang nakarating sa puntong ito, na hindi isang marangal at makapangyarihang pag-iral, kung ito ay bumagsak, ito ay isang malaking kawalan lamang. Hehe, Yezuan, simulan na natin. Mag-shoot ka muna, o ako muna ang mag-shoot. Itong lalaking ito, kakaiba, talagang nagtanong ng ganyan. Gayunpaman, karamihan sa mga superhenyo na nagmula sa mga aristokratikong pamilya ay hindi kailanman naisip kung gaano kahirap para sa isang taong tulad ni Yezuan na umakyat ng hakbang-hakbang. Pakiusap, walang pakialam si Yezuan sa bentahe ng ganitong first mover, kaya gumawa lang siya ng random na pag-imbita, na nagpapahiwatig na si Kunbuyo ang unang umatake. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa oras na ito, sa labas ng arena, nag-uusap na naman ang lahat. Kahit na ang Her Royal Highness, ang prinsesa, ay lubos na walang kamalayan sa pagpili. Itong Kunbuyo ay isa sa nangungunang 10 henyo sa God's Domain. Sinasabi na ang kanyang kakayahan sa pagpigil ay nasa master level na. At saka, ang pamilya Kunan ay sikat sa mga illusory beast. Maaari silang magpatawag ng ilang illusory beast na wala man lang, at ang kanilang lakas ay napakalakas. Oo, bilang karagdagan sa dalawang ito, ang Kanbayo na iyon ay mayroon ding espesyal na sinaunang bloodline, at matagumpay na nagising pagkatapos na gumastos ang pamilya Kunan ng maraming mapagkukunan. Nabalitaan ko na ang Kanbayo ay may triple burst form, isang A form ay mas malakas kaysa sa isang form. Maaaring hindi maintindihan ng maraming tao kung ano ang pinag-uusapan ng mga taong ito, ngunit napakalinaw ng Her Royal Highness. Itong si Kanbayo, sinaunang relic daw ang kanyang ina, at ang espesyal na bloodline ng kanyang ina ay hindi inaasahang mamanahin ni Kanbayo. Walang nagmamalasakit sa orihinal na pangalan ng espesyal na bloodline na iyon, ngunit ngayon ay tinatawag itong triple divine body. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang espesyal tungkol sa triple divine body. Sa ibabaw, tila mas malakas ang pangangatawan. Gayunpaman, kung ang unang panunupil ay na-unlock, ang lakas ay madodoble. I-unlock ang pangalawang layer at i-double ito ng 10 beses. Ang pangatlong timbang ay 100 beses na higit pa.
Sa sobrang lakas ng pangangatawan, masasabing matagumpay na naging top 3 si Kun Buyo sa nangungunang 10 henyo. Higit pa rito, sinasabing ang Kanbayo na ito ay mahusay na nakalas sa ikalawang selyo, at para sa ikatlong selyo, ito rin daw ay may kakayahang maghubad. Bigla na lang, nagsimulang mag-alala ang Her Royal Highness tungkol sa kaligtasan ni Yezuan. Alam mo, 100 beses ang lakas ay hindi kayang tiisin ni Yezuan. Pumunta ka para ipaalam sa paaralan at hayaan silang maging handa anumang oras. Kun Buyo man o Yezuan, ayaw kong may mahulog sa kanila. Yes, Your Royal Highness. Ang prinsesa ay kailangang mag-alala, dahil ang pag-unlock ng triple form ni Kanbayo ay dumating sa isang presyo, at iyon ang kanyang katinuan. Habang ang lakas ay nagbubukas, ang kanyang isip ay magiging mas marahas. Kapag ang ikalawang antas ay na-unlock, ang kanyang isip ay paralisado, at karamihan sa natitira ay fighting instinct. At kung ang ikatlong layer ay na-unlock lahat, ito ay maaaring maging isang halimaw na alam lamang kung paano pumatay. Ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong, ngunit ang Kanbayo ay hindi masama sa kalikasan, kaya alam ng lahat na kahit na sinabi niya na siya ay magiging napakarahas pagkatapos ng pagbabagong anyo, walang sinuman ang sisihin sa kanya. Pero iba ngayon, kung nakapatay siya noon, maaari pa rin siyang mapatawad. Kabanata 2275 half-filled na kapangyarihan. Ngunit kung papatayin niya si Yezuan ngayon, naniniwala ang prinsesa na, sa takot na kapatid niya iyon, magagalit siya. Alam mo, hindi nakita ng prinsesa ang kanyang kapatid na babae na masyadong nagmamalasakit sa isang tao sa loob ng hindi mabilang na taon. Sa panahon ng paglahok ni Yezuan sa pagpili, si Mi Chang, ang Panginoong Diyos, ay partikular na nagtanong tungkol sa pag-unlad ng 3 beses. Ang 2 taong ito ay mga henyo ng God's domain, at kahit sino pa sila, hindi sila pinapayagang mahulog. Tuldok. Sa oras na ito, sinenyasan ni Yezuan si Kun Buyo na umatake muna. At si Kun Buyo ay hindi mapagpanggap at direktang sinabi kay Yezuan. Okay, then, pansinin mo, binaril ko. Pagkatapos magsalita, may nakita akong sinag ng liwanag na direktang tumatakip sa kanyang katawan. Baluti ng liwanag. Isa ito sa 3 kayamanan ng pamilya Kunan. Sinasabi na ang treasure armor na ito ay walang anumang sangkap, at ganap na pino ng liwanag. Ito ay isang napakabigat na kayamanan na maaaring salakayin at ipagtanggol, at ito ay iyak maayon sa lakas ng nagsusuot. Ang bagay na ito, sa hindi inaasahan, ay pagmamay-ari ni Kun Buyo. Siyempre, kung ang kayamanang ito ng pamilya Kunan ay hindi na ipasa sa kanilang unang henyo, kanino pa ito ipapasa? Pagkatapos, isang pares ng kakaibang punyal ang lumitaw sa mga kamay ni Kanbayo. Ang mga dagger ay santukan na armas. Gayunpaman, ang punyal ni Kanbayo ay hindi lamang kayang makipaglaban sa santukan. Dobleng saksak na pagpatay, biglang pinalis ni Kun Buyo ang punyal sa kanyang kamay. 2 sinag ng liwanag ang umatake kay Yezuan, ngunit ang 2 sinag ng liwanag na ito ay naging 2 parang anino sa daan at sumugod patungo kay Yezuan. Mabuting tao, ang pag-atake sa ilaw ay maaaring mag-transform sa isang multo. Ang pamamaraang ito ay hindi madali. Ding, ang system ay nag-uudyok, tukuyin ang target, ang ika-7 baitang scholar level high-level true God realm. Ding, nag-prompt ang system, mangyaring bigyang pansin ang host, natukoy na ang tinukoy na target ay may nakatagong lakas. Ding, ang system ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ang host, ang itinalagang target ay nakita, at mayroon itong mga espesyal na mahiwagang kapangyarihan. Ang 3 senadoryas ng system ay tumunog, na ipinaalam kay Yezuan na ang Kun Buyo na ito ang pinakamalaking kalaban na kinaharap niya. Hindi rin malabo si Yezuan, at direktang ipinatawag ang Thousand Beast Sword Attendant at ang Flower God Sword Attendant. Ang Divine Beast Legion na pinamumunuan ng 2 swordsman ay maaari pa ring gumanap ng ilang papel. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yezuan na may kakayahan din si Kun Buyo na magpatawag. Diyos ng mga multo, pagpatay ng layunin. Bigla kong nakita na pinagsanib ni Kun Buyo ang 2 punyal at inihagis ang mga ito. Ang punyal ay mabilis na naging isang tarangkahan ng kawalan, at mula sa tarangkahan ng kawalan, hindi mabilang na mga multo ang sumugod palabas. Sumimangot si Yezuan, anong klaseng magic weapon ito, halatang 2 dagger ito,
pero isa itong magic weapon ng summoning class. Ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Yezuan. System, tuklasin ang punyal na iyon. Ding, sinenyasan ng system na ang data ay hindi sapat at hindi matingnan. Well, walang paraan para matukoy ito, kaya walang magawa si Yezuan. Hindi nagtagal, ang Mythical Beast Army ni Yezuan ay lumalaban sa Phantom Army ni Kanbayo. Masasabing ang individual na lakas ng Divine Beast Legion ni Yezuan ay mas malakas kaysa sa mga multo. Gayunpaman, ang multo ay tila walang katapusang, patuloy na nagmamadaling lumabas sa tarangkahan ng kawalan. Ilang saglit lang, draw na pala. Ang puti ay hindi puti, ang itim ay hindi itim, ang liwanag sa ilalim ng mga anino, ang ipinagbabawal na kaharian. Ano, ito ay isang kaharian, ito ay talagang isang kaharian, isang maliit na kalahating larangan na nilikha ng pagbabawal. Bagaman, ito ay hindi isang kumpletong larangan, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay kalahating larangan na. Biglang nagkagulo ang mga tao. Ang lakas na ipinakita ni Kanbayo sa oras na ito ay lampas sa kanilang naunang imahinasyon, at walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na lumabas na si Kanbayo ay mayroon ding paraan. Half-filled, ito ay half-filled. Kahit na maraming mga powerhouse sa pangunahing Diyos na kaharian ay walang kaharian. Gayunpaman, si Kanbayo, isang tao sa Real God Realm, ay nagagamit ang kalahati ng realm. Sa isang iglap, isang gray na light curtain ang direktang bumabalot kina Yezuan at na Kanbayo. Ding, sinenyasan ng system na ang host ay apektado ng domain, ang depensa ay nahahati, ang lakas ng pag-atake ay nahahati, at ang espiritual na kahulugan ay nahahati. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang Kanbayo ay apektado ng domain, ang depensa ay napabuti, ang lakas ng pag-atake ay napabuti, at ang pakiramdam ng espiritual na kahulugan ay napabuti. Anong makapangyarihang kalahating larangan, habang pinapahina ang kalaban, palakasin ang iyong sarili. Ang larangan na ito ay talagang kapaki-pakinabang. Yezuan, pansinin mo, ito ang pinakamalaking whole card ko, aatake ako. Dumating ang boses ni Kanbayo, na nagpapaalala kay Yezuan na malapit na siyang umatake. Halika, tingnan ko kung gaano kakalakas. Bahagyang ngumiti si Yezuan. Paalala ng lalaking ito sa sarili bago umatake. Masasabing labis na nasisiyahan si Yezuan. Siyempre, hindi pa rin nakalimutan ni Yezuan na hanapin ang paraan ng pag-crack. System, mayroon bang anumang paraan upang i-crack ito? Ding, ang system ay nag-prompt na ang host ay kasalukuyang walang sapat na mapagkukunan at hindi makahanap ng angkop na paraan. Walang angkop na paraan. Bahagyang nagulat si Yezuan, maaaring sa pagkakataong ito ay matatalo na talaga siya. Hindi madaling aaminin ni Yezuan ang pagkatalo, at naniniwala rin siya na hindi siya madaling matalo. Kung mayroong walang hanggang punto, maaari na ring gumamit ng field si Yezuan ngayon, iyon ang walang hanggang field na ibinigay ng katawan ng kawalang hanggan para kay Yezuan, ngunit ngayon ay wala ng walang hanggang punto si Yezuan, kaya maaari lamang itong isipin. Ang anim na karakter na mantra, bagaman malakas, ay malinaw na imposibleng gamitin. Marahil, ang natitira ay nilalamon ng espiritual na kamalayan. Kung gagamitin ni Yezuan ang pangalawang kakayahan ng espiritual na paglamon, pagbabago ng sistema, at gagawing tagumpay ang mga mapagkukunang nasa kasalukuyan niya, kung gayon si Yezuan ay may espiritual na kaalaman na kaya kung lamunin ang taong nasa harapan ko. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na gawin ito, dahil sa puso ni Yezuan, ang taong ito ay isang taong kwalipikadong maging kalaban ni Yezuan. Kung tuwirang nilalamon niya ang kanyang espiritual na kahulugan sa kanyang espiritual na kahulugan, hindi ito ang gustong gawin ni Yezuan, ninanais na resulta. Tapos parang ang pagpapatawag lang ng mga pakpak ng mga Diyos ang ginagamit. Ang mga Diyos kopya, ang mga kasanayan na kasama ng mga pakpak ng mga Diyos ay kumakain ng enerhiya ng mga pakpak, at pagkatapos ay nagkatawang tao sa mga nahulog na Diyos. Bagamat napanatili ang orihinal na lakas ni Yezuan, mayroon lamang itong hugis, hindi ang Diyos nito. Ngunit naniniwala si Yezuan na dahil ang sistema ay magbibigay ng ganoong kasanayan, imposibleng sabihin na ang kasanayang ito ay walang silbi. Hindi kailanman ginamit ni Yezuan ang kakayahang ito, dahil lang sa napakabihirang ng Divine Wing Energy. Pero ngayon parang kailangan na itong gamitin. Kung hindi ito applicable,
masasabi bang magagamit pa rin ang sinaunang rune? Okay, dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay gamitin ito, sistema, gusto kong gamitin ang lahat ng Divine Wing Energy para magkaroon ng random na sinaunang Diyos. Malakas na nagutos si Yezuan. Ding, ang host ay mayroon na ngayong 30% ng Divine Wing Energy, ginagamit mo ba ang lahat ng ito? Oo, gamitin mo silang lahat. Boom! Isang napakalaking puwersa na naging dahilan upang ang lahat ay hindi mabata at samamba ay biglang lumabas mula sa katawan ni Yezuan. Hindi mahalaga kung sino ito, kahit anong uri ng cultivation base. Sa sandaling ito, lahat ay nakakaramdam ng ganap na nakakatakot na pagdurog. Oo, ito ay lumiligid ng may momentum. Sa sandaling ito, sumambulat si Yezuan ng may napakalakas na momentum. Kasabay nito, kakaibang pagbabago ang nagaganap sa kanya. Kabanata 2276 ang selyo ay na-unlock. Nakita ko ang isang set ng armor na lumilitaw sa kanyang katawan, isang set ng armor na walang nakakaalam kung anong estilo ito, at ang orihinal na pamatay na espada sa kanyang kamay ay naging isang simpleng itim na higanteng espada. Sa tabi niya, may anino ng kawalan. Sa oras na ito, sa wakas ay alam na ni Yezuan kung ano ang tunay na gamit ng mga kopya ng mga Diyos. Sa katunayan, si Yezuan ay si Yezuan pa rin, at ang kanyang lakas ay hindi bumuti. Gayunpaman, ang susi ay ang kagamitan. Ang mga kagamitang ito ay ang lahat ng kagamitan sa harap ng Diyos na ito. Ibig sabihin, ang pinakamahalagang bagay na dapat kopyahin ng mga Diyos ay ang hindi upang makuha ni Yezuan ang kapangyarihan ng mga nahulog na Diyos. Sa halip, hayaang maranasan ni Yezuan ang paggamit ng mga magic weapon ng mga super powerhouse na iyon. Ding, nag-prompt ang system, matagumpay na nakopya ng host ang mga Diyos. Ding, binabati kita sa host, matagumpay na nakopya ang sinaunang walang pangalan na Diyos. Ding, dahil ginagamit ng host ang 30% ng kapangyarihan ng mga Diyos para kopyahin, kaya lahat ng may nagmamay-ari ng magic weapons ay may 30% ng kanilang orihinal na kapangyarihan. Ding, congratulations sa host, Divine Sword, para sa pagkakamit ng basbas ng Black Devil Sword, pagkakaroon ng espesyal na mahiwagang kapangyarihan, at pagkabasag ng liwanag. Ding, congratulations sa host para sa pagkuha ng Black Magic Armor, ang defense ay tumaas ng 10 beses. Ding, nakuha ng host ang espesyal na kakayahan ng Black Magic Armor, ang Black Magic Summons. Ding, binabati kita sa host para sa pagkuha ng isang Shadow Servant, ang host ay nakakuha ng mga espesyal na kakayahan, ang mga tagapaglingkod ay lumaban, at ang mga tagapaglingkod ay sumanim. Tuldok. Isang serye ng mga senadoryas ang nagpaunawa kay Yezuan sa paggamit ng kopya ng mga Diyos, at kasabay nito, nagdulot din ito ng maraming hindi inaasahang benepisyo kay Yezuan. Napakagaling. Naglabas ng 2 salita si Yezuan, siya ay nagpupuri para sa kopya ng mga Diyos, at siya rin ay nagbubunyi para sa mga pakpak ng mga Diyos. Sa kabutihang palad, hindi niya ginamit ang Divine Wing Energy, kung hindi, natatakot ako na ang mga bagay na ito ay hindi magagamit ngayon. Sa sandaling ito, dumating na ang pag-atake ni Nakanbayo. At si Yezuan ay hindi rin malabo, at direktang winalis ang espada. Boom! Direktang ipinadala ang marahas na kapangyarihan, at ang suntok na isinumpa ni Kunbuyo, ay talagang nilabanan ni Yezuan. Ikaw, anong klaseng magical power ka? Napatingin si Kunbuyo kay Yezuan nang may pagtataka. Hindi niya naintindihan kung anong mahiwagang kapangyarihan ang na-activate ni Yezuan ngayon, at parang binago niya ang isang tao. Haha, ito ay hindi isang mahimalang kapangyarihan ng mahiwagang, ito ay humiram lamang ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos. Tuldok. Wow! Hindi ba't tinatawag itong isang espesyal na kapangyarihang mahiwaga? Ang lahat ay muling nagulat kay Yezuan. Hindi nila alam kung gaano karaming hindi alam na pamamaraan mayroon itong si Yezuan. Ang mga sinaunang Diyos, iyon ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos. Ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos ay maaaring hiramin, kung gayon, ano pa ba ang hindi niya magagawa? Ang mga sinaunang Diyos ay palaging makapangyarihang pagkakatawang tao. Ang dugo ng mga sinaunang Diyos, ang mahiwagang sandata ng mga sinaunang Diyos, ang supernatural na kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos. Lahat ng uri ng mga bagay na ipinasa, basta't may dalang salitang,
sinaunang panahon, tila walang katapusan ang kapangyarihan. Ngunit ngayon, maaari na talagang hiramin ni Yesuan ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at direktang gamitin ito. Ang ganitong pamamaraan ay hindi pa nagagawa. Sino ang lalaking iyon, paano siya naging malakas, at ang dami niyang sekreto? Itong lalaking to, akala ko this time, siguradong matatalo na siya, bakit nakakashock siya ng paraan? Tapos na, wag mong sabihing matatalo si Kun Buyu. Sinong makakatalo sa kanya? Nagkagulo ang mga tao, nagulat ang mga tao. Ito ay tiyak na dahil ang pagganap ni Yesuan ay lampas sa lahat ng kanilang inaasahan kaya sila ay mas natakot at nakakatakot. Kasabay nito, umaasa din ako na may makapaglilinis kay Yesuan. Halika na Kun Buyu, hindi ko alam kung sino ang nanguna sa pag-ungol, at sa isang iglap, lahat ay sumabay sa pag-ungol. At sa likuran, naging isang pinag-isang boses, hindi nagsasalita si Kun, hindi nagsasalita si Kun, hindi nagsasalita si Kun. Halos lahat ay sumisigaw ng pangalang Kun Buyu, dahil sa puso nila, may malaking pag-asa na may taong kayang talunin ang malahalimaw na pag-iral na ito. Talunin si Yesuan, ang kanyang Royal Highness, Feiyan at iba pa ay labis na hindi nasisiyahan, ngunit sila ay puno ng kagalakan sa kanilang mga puso. Dahil, kapag mas nagiging ganito ang mga taong ito, mas ipinapakita nila ang kanilang takot kay Yesuan. Siyempre, ang dalawang tao sa itaas ng singsing ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa labas, at hindi nila makita ang labas. Ang sikretong arena na ito ay nagbibigay daan sa mga tao sa labas na makita ang sitwasyon sa loob, at marinig pa nga ang mga boses ng mga tao sa loob, ngunit hindi maramdaman ng mga tao sa loob ang sitwasyon sa labas. Ito ay isang espesyal na sikreto. Sa oras na ito, naramdaman ni Kun Buyu ang malakas na kapangyarihan na nagmula kay Yesuan, at walang pag-aalinlangan, sinabi niya kay Yesuan, Yesuan, pansinin mo, gusto kong bitawan ang aking espesyal na selyo. Kapag natanggal na ang aking selyo, magbabago ng malaki ang aking isip. Tandaan, kung hindi ka makakalaban, umalis ka agad sa labanan, ang aking isip ay masisira sa oras na iyon, at hindi ko makontrol ang aking kilos. Kun Buyu, bubuksan ba niya ang selyo sa kanyang katawan? Gamitin ang kanyang tunay na huling kapangyarihan. Tumango si Yesuan. Bagamat hindi niya alam kung bakit sinabi ito ni Kun Buyu, patatawarin siya ni Yesuan sa lahat ng kanyang ginawa pagkatapos noon. Seal, ang unang layer, i-unlock. Biglang nadobol ang lakas ni Kun Buyu sa isang iglap, at isang malakas na puwersa ang sumabog mula kay Kun Buyu. At tumunog din ang system prompt. Ding, mangyaring bigyang pansin ang host, ang lakas ng target ay bumuti. Sa kasalukuyan, ito ay ang 7th grade high-level True God Realm. Well, ang titulo ng Front Crown ay direktang na-upgrade ng isang antas, mula sa ranggo ng iskolar hanggang sa ranggo ng general. Bahagyang natigilan si Yesuan, ngunit hindi niya inaasahan na mapapabuti ng taong ito ang kanyang titulo sa korona sa harapan. Tunay na isang karapat-dapat na kalaban. Yesuan, nandito ako. Kinaligan ni Kun Buyu ang unang selyo, at ang kanyang mga pag-iisip sa pakikipaglaban ay tumaas, ngunit hindi pa rin siya nawala sa kanyang isip. Kaya naman, bago siya bumaril, siya pa rin ang magpapaalala sa kanya. Sa isang iglap, nagkasalubong na naman ang dalawa. Gayunpaman, ang sinaunang treasure armor sa katawan ni Yesuan at ang sinaunang black magic sword sa kanyang kamay ay hindi madali. Kaya naman, saglit, pinigilan pa rin si Kun Buyu. Lalong lumalakas ang kalooban ni Kun Buyu na lumaban. Sa tuwing matatalo siya, hindi niya ito hahayaang sumuko, bagkus ay pinasisigla niya ang kanyang fighting instinct. Biglang umungal ng malakas si Kun Buyu. Seal, ikalawang antas, i-unlock. Boom! Ang lakas na naman ni Kun Buyu. Ding, nag-prompt ang system, tukuyin ang target, at mag-upgrade sa 7th grade Real God Realm ng King level. Haring klase. It was actually promoted to the king level. Si Julian ay si Yesuan, at labis siyang nagulat. Ang taong ito ay na-promote muli sa antas ng hari sa isang iglap. Damn it, papatayin kita. Dumating ang boses ni Kun Buyu. Sa wakas ay alam na ni Yesuan kung bakit pinaalalahanan ng taong ito ang kanyang sarili bago i-unlock ang kanyang lakas. Dahil ang presyo para sa kanya. Upang i-unlock ang kanyang lakas ay ang pagkawala ng kanyang katalinuhan.
Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Yezuan. Sa ganitong paraan, makita lang Kabanata 2277 Rampage Unlock ang triple. Nagpatuloy ang labanan, ang dalawa ay nag-atake sa isa't isa ng galit na galit, umaatake sa pag-atake. Walang umaatras, si Yezuan ay natamba ng paulit-ulit na lumipad, at si Kun Buyo ay hindi mas mahusay. Sa oras na ito, tila nakalimutan nilang dalawa na gagamitin pa rin nila ang pagbabawal at ang magic rune, ngunit gumagamit sila ng pinakamalakas na puwersa, paulit-ulit na marahas na humahampas. Ang labanan sa pagitan ng dalawang taong ito ay naging sanhi ng patuloy na pagbabago sa espasyo ng arena. Bilang huling paraan, nagpadala muli ang paaralan ng mga tao upang palakasin ang selyo ng lihim na kaharian ng arena. Matindi ang laban ng dalawa sa field. Gayunpaman, ang mga tao sa gilid ay mas nasasabik kaysa sa kanila. Ang antas ng labanan na ito ay masasabing pinakamatinding labanan na kanilang nakita. Sa oras na ito, maraming tao ang nagtipon sa tabi ng arena ni Yezuan at Kun Buyo. Ang ilan ay mula sa paaralan, ang ilang puwersa sa labas, at maging ang mga tao mula sa Kunlun Realm ay dumating. Dalawang bat-ihing panla, hindi ko akalain na nagkabanggaan pala talaga. This time, gumawa ng exception ang matanda. Itong dalawang tao, kahit na manalo o matalo, pwede ding ituloy ang laro. Oo, si Yezuan at Kun Buyo ay parehong kinilala ng Kunlun Envoy, at sila ay pinahihintulutan na magpatuloy na may exception. Sa pangungusap na ito, sa katunayan, ito ay katumbas na ng pagkilala sa kanilang mga pagkakakilanlan, at ito ay katumbas ng direktang pag-recruit sa kanila. Siyempre, hindi ito alam ng dalawang tao sa labanan. Kasabay nito, dumating din ang mga tao mula sa pamilya Kunan. Si Kun Buyo ay anak ng pamilya Kunan na hindi mapag-aalinlanganan. Ang labanan ni Kun Buyo ay natural na maakit ang atensyon ng pamilya Kunan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mas nakatutok sila kay Yezuan. Sa mata ng aristokratikong pamilya ni Kunan, imposible lamang na ang isang tao at ang kanilang anak na lalaki ay makaharap ng direkta sa ikalawang selyo na naka-unlock. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay sa simula pa lamang. Gusto kong mamatay ka, gusto kong mamatay ka. Ang ikatlong selyo, buksan mo ito. Si Kun Buyo ay ganap na baliw sa oras na ito. Sa pagbukas ng kanyang lakas, mayroon lamang siyang fighting instinct at ideya na talunin si Yezuan. Walang paraan upang makontrol ito, kahit na hindi sinabi ni Kun Buyo na gusto niyang patayin si Yezuan noong una, ngunit sa paglabas ng kanyang triple seal, ang kanyang katalinuhan ay karaniwang nawala, at ang tanging natitira ay ang pakikipaglaban sa instinct, tanging ang ideya ng pagpatay. Ding, ang system ay nag-prompt, nag-aalerto, tinutukoy ang target, at pinahuhusay ang lakas sa antas ng emperador na ikapitong baitang True God Realm. Emperor Class, ang pamagat ng korona ng imperial. Nagulat si Yezuan sa kanyang puso. Mayroon talagang antas ng emperador. Dapat mong malaman na si Yezuan ay hindi pa nakatagpo ng isang emperador-level powerhouse sa ngayon. Ang lalaking ito ang una niyang nakilala. Boom! Isang suntok lang, direktang lumipad palabas si Yezuan. Ding! Alarma! Ang host ay nasa ilalim ng isang nakamamatay na banta. Ang sistema ay automatikong tumatagal sa depensa, pinapagana ang espesyal na mahiwagang kapangyarihan ng Excalibur, ganap na pagtatanggol. Ding, pagbabanta ng kontak. Ding, alarma, masyadong malakas ang itinalagang target. Inirekomenda na agad na umatras ang host mula sa labanan. Umalis ka sa laban. Hindi makakatakas si Yezuan. Ang ganitong uri ng labanan ang gusto ni Yezuan. Sa mahabang panahon, si Yezuan ay hindi gaanong naging masigasig. Ang ganoong antas ng labanan ay ang pangarap na labanan ni Yezuan. System, shut up for me, I can't give up the fight. Sa laban na ito, kailangan kong magtiyaga hanggang dulo, kahit matalo ako. Ding, sinenyasan ng system na abnormal ang isip ng host. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang katalinuhan ng host ay nasa kaguluhan. Tuldok. Ito ang ritmo ng pagngangalit ni Yezuan. Sa sandaling ito, si Yezuan, sa kanyang mga mata, tanging ang lalaki sa kabilang panig ang natitira, at sa kanyang katawan, isang hindi mapapantayang malakas na puwersa ang patuloy na namumuo. Oo, malapit nang magmukmak si Yezuan.
System, gamitin mo ang sinaunang rune na yan. Ano pa ang silbi ng pag-iingat nito, hindi ba't ginagamit lang ito ngayon? Ang espiritu ng pakikipaglaban ni Yezuan ay inspirasyon ni Kun Buyo, at mayroon lamang siyang ideya na lumaban ng buong lakas. Ang sistema ay natural na hindi sasalungat sa kagustuhan ni Yezuan. Sa makatuwid, sa utos ni Yezuan, ang tanging sinaunang rune ay direktang na-activate. Boom boom boom, 10,000 hanggang multo ang lilito. Ito ay naging 10,000 kaparehong Yezuan. Yezuan, talagang nagkatawang tao ng 10,000. Ang buong paaralan ay kumulo. Hindi, dapat sabihin na ang lahat ay kumukulo. Nakalimutan na nila ang mga salita, ang ganoong antas ng labanan ay isa ng pag-iral na maaari lamang nilang sambahin. Masasabing kahit ang labanan sa pagitan ng dalawang pangunahing Diyos ay hindi sila gaanong nabigla. Ang labanan sa pagitan ni Yezuan at Kanbayo ay lampas sa kanilang imahinasyon. Boom! 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 Anumang suntok mula kay Kun Buyo, kahit na ito ay isang random na suntok lamang, ay makakabasag ng clone ni Yezuan. Gayunpaman, ang 10,000 mga clone ay sumugod pa rin patungo kay Kun Buyo, dahil ang katawan ni Yezuan ay malapit ng magwala. Kaya, sa katunayan, ang mga clone na iyon ay baliw sa kanilang mga puso ngayon. Ang labanan ay mas matindi kaysa dati. Sa ngayon, wala na ito sa kontrol ng iilang matatanda ng paaralan. Kung ito ay talagang isang nakamamatay na labanan sa pagitan ng dalawa, ito ay hindi isang bagay na maaaring ihinto ng ilang matatanda. Go, pumunta sa ring space. Tumayo ang pamilya Kunan. Kasama ang pamilyang Kunan, mayroong ilang mga powerhouse sa pangunahing Diyos na kaharian, at sila rin ay tumayo ng sunod-sunod, kasama na ang mga sugo ng kaharian ng Kunlun. Hindi dapat nahulog dito si Yezuan o Kun Buyo. Sila ang mga tunay na henyo ng buong Kunlun God Realm at ang pagmamalaki ng Kunlun God Realm. Napakaraming powerhouse ang pumasok sa lihim na kaharian ng ring kung sakali. Kung talagang hindi mapaghihiwalay ang laban ng dalawa, mahahadlangan lang nila ito. Upang maiwasang mahulog ang 2 taong ito dahil sa nakatutuwang pagpatay, anumang pagkahulog ay tiyak na malaking kawalan sa Kunlun God Realm. Patayin! Biglang lumabas ang Dagendong ni Yezuan. Sa wakas, naging ligaw si Yezuan. Ang kakayahang tumakbo ng ligaw ay maa-activate lamang kapag si Yezuan ay lubos na na-stimulate. At ngayon, ang pagpapasigla ni Kanbayo kay Yezuan ay mahusay na. Ito ay sapat na malaki para kay Yezuan upang maglunsad ng isang marahas na pag-atake. Sapat na malaki para himukin si Yezuan na tumakbo ng ligaw. Sa pagitan ng mga kamay ni Yezuan, patuloy na lumilitaw ang mga paghihigpit at mahiwagang rune. Pagkatapos ng pag-aalsa, si Yezuan ay nakayanan ng husto. Sa kanyang puso, siya lamang ang may ideya na talunin ang lalaking nasa harapan niya. Para sa iba pa, hindi masyadong iniisip ni Yezuan ang tungkol dito. Naging mabangis muli ang labanan sa isang iglap. Ang dalawa sa ring ay umaatake na parang dalawang baliw. Ang labanang iyon ay natakot sa lahat ng nanunood ng laro, maging ang mga powerhouse ng pangunahing Diyos ay nabigla sa oras na ito. Ang kapangyarihan ng 2 taong ito ay halatang wala sa kaharian ng mga tunay na Diyos. Bakit sumabog ang napakalakas na puwersa? Ang Main God Realm ay isang pangkalahatang termino. Sa katunayan, ang Divine Sovereign, God King, at iba pa ay maaaring ituring na Main God Realm, ngunit ang mga ito ay mauunawaan lamang kapag pumasok si Yezuan sa totoong Main God Realm. Sa isang malaking kaharian, may mga tuntunin para sa isang malaking kaharian. Kung walang lakas, mahirap hawakan ang mga lihim. Siyempre, sa state of berserk, how could it be possible to think too much? Otherwise, how could it be defined as berserk? 2 baliw na figure, gusot sa lihim na kaharian ng arena, walang handang sumuko, suntok mo, sinisipa ko. Ang 2 lalaking ito ay lumabas na gumagamit ng pinaka-primitive na paraan ng pakikipaglaban at namimili. Sa labas ng venue, hindi na mabilang ang mga taong nakapanood ng nakakakilig, mula sa ingay sa simula hanggang sa katahimikan sa likod. Ang mga tao ay hindi na nagtatangi sa magkabilang panig, dahil ang 2 tao sa harap nila ay nararapat sa kanilang pagkilala. Kabanata 2278 ipinadala ng prinsesa ang tableta ng gamot. Ang labanan ay nangyayari, 1 araw, 2 araw, 3 araw, tuldok-tuldok-tuldok.
Si Kun Buyo, na nahulog na sa pangatlong pag-unlock, at si Yezuan, na nasa estado ng galit, ay hindi titigil sa kanilang kabaliwan maliban kung maubos nila ang huling bit ng lakas. Hindi mabilang na mga tao ang nanood ng eksenang ito ng may kaba. At 12-dosenang powerhouses sa Main God Realm ay nanunood din ng walang tigil na labanan nina Yezuan at Kun Buyo, at walang humakbang para pigilan sila. Ang ganitong labanan, hanggat walang panganib sa kanilang mga buhay, hindi nila matitiis na matakpan. Ang mga galaw ni Yezuan ay halatang bumagal ng husto, at si Kun Buyo ay nangangailangan pa ng mahabang oras upang mapawi ang isang kamao. Sa paglipas ng panahon, sa wakas ay nagpakita ang malakas na pangangatawan ni Yezuan, tulad ng isang matinding labanan, maging si Kun Buyo, na na-unlock sa ikatlong antas, ay pagod at pagod. Ngunit maaari pa ring maglunsad ng mga pag-atake si Yezuan ng paulit-ulit. Gayunpaman, kahit si Kun Buyo ay itinapon ni Yezuan na parang sandbag. Hindi rin siya pinigilan ng mga tao ng pamilya Kunan. Sa wakas, nawalan ng boses si Kun Buyo at tuluyang nahimatay. Gayunpaman, nahulog din si Yezuan kasabay ng pagbagsak ni Kun Buyo. Ang resulta ng labanang ito ay nahayag na. Sa kasamaang palad, walang nagmamalasakit sa resulta. Sa labanang ito, pareho silang nakilala ng lahat, anuman ang kanilang lakas o kagustuhang lumaban. Tuldok. Nang magising si Yezuan, ilang buwan na ang nakalipas mula noong labanan, at ang kanilang kapanapanabot na labanan ay tumagal ng 4 na buwan. Not to mention rest time. Dahil sa malakas na pangangatawan ni Yezuan, mabilis siyang nagising. Gayunpaman, hindi ganoon kalakas ang pangangatawan ni Kanbayo kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising si Kanbayo. Sir, gising na po kayo. Nang makitang nagising si Yezuan, masayang sinabi kaagad ni Feiyan. At agad silang binati ng mga taga-rune race sa kwarto. Napag-alaman na nang bumaba si Yezuan mula sa ring, bagaman ang Her Royal Highness the Princess at ang pamilya Kunan ay gustong kunin si Yezuan, si Feiyan at ang iba pa ay determinado. Kahit na may isang alon ng mga kamay, maraming mga paghihigpit ang inilagay, na nangangahulugan na ang isang digmaan ay ilulunsad kung ang isang salita ay hindi magkasya. Ngunit sa kabutihang palad, alam ng lahat na sila ang entourage ni Yezuan, kaya hindi madaling gawing mahirap ang mga bagay para sa kanila. Kung hindi, umaasa lang kay Feiyan na may 10 rune masters, paano ito magiging kalaban ng 12-dosenang mga pangunahing Diyos at hindi mabilang na mga totoong Diyos na powerhouse? Tumango si Yezuan at nagtanong, saan ang lugar na ito? Young Master, huwag kang mag-alala, ang maliit na batang babae ay umupo ng isang manor sa labas para sa anak na gumaling. Ang anak ay maaaring manatili dito ng may kapayapaan ng isip. Hiniling ko sa kanila na magtakda ng hindi mabilang na mga paghihigpit sa loob at labas ng asyenda. Si Yezuan ay hindi maaaring tumawa o umiyak, kailangan ba itong maging mahigpit? Ang kahulugan ng Feiyan, naiintindihan ni Yezuan, sa puso ni Feiyan, si Yezuan ay may hindi mabilang na mga lihim, nag-aalala si Feiyan na ang mga lihim ni Yezuan ay matuklasan. Ngunit para kay Yezuan mismo, ang kanyang pinakamalaking sikreto, ang kanyang aura ay ang sistema lamang. Yung iba naman, kahit matuklasan ng iba, baliwala lang. Kung tungkol sa sistema, natatakot ako na walang makatuklas nito. Pero mabait naman si Feiyan, kaya natural na walang sasabihin si Yezuan. Ay, ayan, okay lang, basta paggising ko, makaka-recover ako ng mabilis. Nga pala, ano ang resulta ng laro? Pagkatapos na ang anak at ang lalaking iyon ay parehong nakoma, ang sugo ng Kunlun Realm ay nag-anunsyo na kayong dalawa ay hindi na kailangang lumahok sa pagpili, at sila ay direktang napili upang maging mga espesyal na disipulo, ngunit dahil pareho kayong nasugatan, ang Kunlun Realm ay pinayagan kayo matapos ang inyong mga pinsala ay gumaling. Muling tumango si Yezuan, ngunit hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Sa halip, tumayo at simula ng mga simpleng aktibidad. Isa lang itong lumang pinsala na hindi pa gumagaling at isang bagong pinsala, at salamat kay Yezuan, paanong may ibang makakabawi ng ganoon kabilis. By the way, young master, ito ay ipinadala sa iyo ng Her Royal Highness the Princess. Ito raw ay gamot sa pagpapagaling. Inabot ni Feiyan ang isang medicinal pill kay Yezuan. Ang tableta ng gamot na ito ay ginintuang, at mayroong isang dragon na naghahadges dito. Ding, ang senadorias ng system,
ang itinalagang target, si Yulongdan, ay mabilis na makakabawi sa mga pinsala ng host, at may pagkakataong mapabuti ang cultivation ng host. Hindi lamang ito nakapagpapagaling ng mga sugat, ngunit nakakalusot din sa paglilinang. Siguradong baby ito, hindi nag-alinlangan si Yezuan at direktang nilunok ito. Isang malakas na mainit na agos ang direktang damaloy sa katawan ni Yezuan. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang host ay nakalusot, at ang kasalukuyang ikasyam na baitang ay nasa gitna ng totoong Diyos na kaharian. Well, maaari mo talagang masira ang antas, ang 9th rank Middle True God Realm. Isang hakbang ang layo, makaka-advance ka na sa First Class True God. Sa ganitong paraan, kapag si Yezuan ay nakikipaglaban, o kapag siya ay nakoma, ang huling nakalock na antas ni Yezuan ay sa wakas ay inilabas. Ang paglock ng level ay dahil si Yezuan ang sequeli pagkatapos gamitin ang level exchange. Sa pangkalahatan, kung gagamit si Yezuan ng isang level exchange, ang isang level ay may lock, at ang dalawang level na exchange ay maglo-lock ng dalawa. Sa panahon ng lock-in, si Yezuan ay hindi makakakuha ng anumang karanasan sa pamamagitan ng paglunok ng kahit ano, at kung gusto niyang basagin ang nakalock na antas, pagkatapos ay maaari lamang siyang maghintay ng oras. Walang paraan upang mapabilis, maaari lamang niyang hintayin na masira niya ang lock. Dahil, ito ang sukdulang limitasyon ng sistema. Level exchange, masasabing anumang bagay ay maaaring palitan, pagkatapos, syempre, ang sistema ay gagawa ng mga paghihigpit. Kahit na sa panahon ng antas ng lock, ang mga bagay tulad ng pagsasama ng dugo ay hindi maaaring gawin. Ngunit ngayon, ang lahat ng mga antas ay sa wakas ay na-unlock. Siyempre, umaasa na ngayon si Yezuan na gamitin kaagad ang Bloodline Fusion Stone, para mas mabilis ang kanyang recovery ability, pero, posible ba, sa kanyang kasalukuyang estado, gamit ang Bloodline Fusion Stone, hindi ito masisi. Kaya, kailangan lang maghintay. By the way, Fei Yan, kumusta na yan kanbayo? Master Hui, ang batang babae ay hindi masyadong malinaw, ngunit walang panganib sa kanyang buhay. Siya ay sinundo lamang ng kanilang pamilya. Fair na at tingnan natin. Master, ngunit ang iyong katawan. Ayos lang, tingnan mo naman ako, hindi ba ito maganda? Malumanay na sinabi ni Yezuan, sa katunayan, kahit na medyo mahina na siya ngayon, nakakalakad na siya at tumalon. Salamat sa pagsunod ni Fei Yan kay Yezuan, ang ganitong uri ng bagay ay masyadong nakita, at matagal na itong hindi nakakagulat, kaya kalmado pa rin siya. Aalis na si Yezuan, at dapat sumunod ang natural na Fei Yan at ang mga tao ng Shenfu clan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang 10 Rune clan guys. Alam nila na pupunta si Yezuan sa pamilya Kunnan, ngunit hindi nila alam kung saan kukuha ng 10 set ng magkatulad na damit. Sila ay medyo napakarilag, at tinawag pa nila itong mga damit ng entourage. Nakakita ka na ba ng damit ng isang alipin na mas napakarilag kaysa sa Panginoon? Ngunit walang pakialam si Yezuan sa maliliit na detalyeng ito. Hanggat gusto sila ng mga lalaking ito, walang pakialam si Yezuan sa kanila. Kahit na ang punong tanggapan ng pamilya Kunnan ay wala sa Chanshuan City, mayroon pa rin silang manor sa Chanshuan City, kaya ang Kun Buyu ay talagang nagpapagaling sa Chanshuan City sa sandaling ito. Kung tungkol kay Yezuan, ngayon ay sikat na siya, walang sino man ang hindi nakakaalam ng pangalan ni Yezuan, at hindi kakaunti ang nakakita kay Yezuan mismo. Ang lalaking ito ay tila lumitaw sa magdamag. Kabanata 2279 na Master ng Alchemy. Sa kabutihang palad, ang Chanshuan School ay lumapit upang ipaliwanag na si Yezuan ay sumali na sa paaralan, ngunit siya ay nagsasanay sa labas ng paaralan sa lahat ng oras, at si Fei Yan at ang iba ay nasa paaralan sa lahat ng oras, na nagpawi sa mga alalahanin ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang mga kandidato sa Kunlun Realm ay kailangang sumali sa paaralan ng hindi bababa sa 2 taon bago sila maging karapat-dapat na lumahok. Ang pagdating ni Yezuan ay lampas sa inaasahan ng pamilya Kunnan. Kahit na si Yezuan ay isang binata pa lamang, walang naglakas loob na tingnan siya ng masama. Ang mga tao mula sa pamilya Kunnan, kahit na sila ay mga tanga, ay nauunawaan na ang kinabukasan ng taong espesyal na na-recruit ng Kunlun Realm at minamaliit ng prinsesa ay ganap na walang limitasyon.
Sa oras na ito, binuksan na ng pamilya ko na ng pinto para salubungin si Yezuan. Haha, boy Yezuan, ikaw talaga, hindi ko ine-expect na naka-recover ka sa ganitong estado. Parang iba ang magic pill na ibinigay sa iyo ng prinsesa. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumapit kay Yezuan at natatawang sinabi. Natigilan si Yezuan saglit, paano nila nalaman na nasa Longdan ka? Boy, you can. Nakita ng Her Royal Highness na nakoma ka, at hindi mo nakita ang pag-aalalang tingin, ngunit kalaunan ay wala nang sinabi ang iyong mga lingkod at hindi papayag na may mga tagalabas na pumasok para istorbohin ka, kaya nag-aatubili na bumalik ang Her Royal Highness. Ngunit naniniwala ako na dapat nasa daan na siya ngayon. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang itinalagang target na kaharian ay dumating, ang sistema ay hindi matukoy ito. Hindi ito ma-detect, kung gayon, dapat ay ito ang powerhouse ng pangunahing Diyos na kaharian. Ngumiti din si Yezuan. Nakita ni Junior Yezuan ang senior. Anong senior ang hindi senior? Ako ang pangatlong tito na tahimik. Ikaw, pangatlong tito na lang ang itawag mo sa akin. Bahagyang natigilan si Yezuan, ngunit naramdaman pa rin niya na mas mabuting tawagin niyang senior ang lalaking ito. You're here to see Buyo? Don't tell me. It's really time for you to come. Buyo just woke up. Batko has not have such good physique, and now he can't get out of bed. Bahagyang ngumiti si Yezuan, gagawin ito kung tatahimik si Kun. Sa pamumuno ng ikatlong tiyuhin na ito, hindi nagtagal ay dumating si Yezuan sa bulwagan kung saan nagpapagaling si Kanbayo. Oo nga, si Kun Buyo ay talagang gising, ngunit ang kanyang hitsura ay mas miserable kaysa kay Yezuan. Ni hindi niya maitaas ang kanyang mga kamay. Biglang tumawa si Yezuan nang makita niya ang hitsura ni Kun Buyo. Mukhang magiging miserable ka ng konti. Tara, bumangon na tayo at lumaban ng 300 round. Nandito ka ba para bisitahin ako, o para makita akong nagpapakatanga? Napangiti din si Kun Buyo. Ngayong nanambalik na ang kanyang katinuan, natural na hindi na siya mababaliw gaya noong nasa ring. Saglit na nag-isip si Yezuan, karapat-dapat na si Kun Buyo na maging kaibigan niya. Well, dahil magkaibigan kami, wala kaming masasabing walang laman. Ngunit pumunta si Yezuan dito nang walang dala. Iniisip ang Dragon Pill na ibinigay sa kanya ng prinsesa, gusto din ni Yezuan na bigyan ng magandang tableta ang taong ito. System, kailangan kong pinuhin ang isang medicinal pill ngayon, at gumawa ng isa sa pinakamahusay na medicinal pill na magagawa ko ngayon, pwede ba? Ding, nag-prompt ang system, mangyaring bigyang pansin ang host, mangyaring huwag magtanong sa system kung maaari, mangyaring ibigay ang order ng direkta. Oy, medyo emosyonal ba ang sistemang ito? Muling bumuti ang antas ng humanization na ito. Siyempre, walang pakialam si Yezuan sa maliit na detalyeng ito, ngunit sinabi niya sa system. Okay, system, pagkatapos, pinuhin mo ako ng isang mataas na antas ng tableta ng gamot na pinakaangkop para sa pinsala ni Kanbayo. Ding, ang gamot ay dinadalisay, at ang pagpino ay matagumpay. Sa isang iglap, isang medicinal pill ang lumitaw sa kamay ni Yezuan. Gayunpaman, ang buong prosesong ito, kung ito man ay pag-inom lamang ng mga materyales o pagbuo ng mga tabletang panggamot, lahat ay isinasagawa sa ilalim ng mga mata ng lahat. Sa madaling salita, ibig sabihin, sa mata ng lahat, ang medicinal pill na ito ay pinadalisay ni Yezuan. Oo, Yezuan, huwag mong sabihin sa akin, isa ka pa ring alchemist. Si Kun Buyo, na nakahiga sa kama, ay nagtanong kung ano ang sinasabi ng lahat. Medyo nahihiya si Yezuan. Bagamat hindi pa siya nagsisimulang matutunan ang sining ng pagpino ng mga banal na tabletas, hindi ba sa kanya ang sistema? Sa ganitong paraan, si Yezuan ay talagang isang alchemist. Medyo casual na sabi ni Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matandang lalaki sa likod ni Yezuan ang sumugod sa harap ni Yezuan. Yezuan, maaari mo bang ipakita sa matanda ang iyong tableta ng gamot? Walang pakialam si Yezuan, ni hindi niya alam kung anong uri ng gamot ang dinadalisay niya. Kaya inabot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Pinagmasdan ng mabuti ng matanda ang tableta ng gamot, at ilang ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. 9 ranks renewal life pill. Oh my God,
hindi ko inaasahan na makikita ng matanda ang maalamat na tabletang ito sa kanyang buhay. Ikalimang tiyuhin, si Yezuan ay isang mahusay na gamot, hindi ba? Ang pamilya Kunan ay natural na maraming mga sub-profesional, at ang matandang ito ay ang ikalimang tiyuhin ni Kun Buyo, na namamahala sa alchemy master. Dahil nasugatan si Kun Buyo, dinala ng pamilya Kunan ang pinakamahuhusay na alchemist, at natural na dumating din ang ikalimang tiyuhin. Nang marinig ang mga salita ni Kun Buyo, tuwang-tuwang sinabi ng ikalimang tiyuhin, hindi ganoon kadali, ang tableta ng gamot na ito ay isang maalamat na tableta ng gamot, sinasabing nawala ito sa kaharian ng mga Diyos, hindi ko inaasahan na makikita ko talaga ito ng sarili kong mga mata. Nakita ko ang isang taong nagpino nitong tabletang gamot. Ang 9th Turn Life Sustaining Pill, sinasabing naglalaman ito ng 9 na espesyal na kakayahan, at nakakabit ang mga ito upang pagalingin ang katawan ng mga tao ng hakbang-hakbang. Hanggat hindi pa tuluyang nawawala ang aura mo sa buhay, kahit nasira ang pagka-Diyos mo, ang Pildores na ito ang magpapagaling sa iyo. Ang gamot ay makakapagpagaling din sa iyo. Bukod dito, kung gumaling ka bago lumipas ang epekto ng gamot, maaari mong gawing base ng iyong paglilinang ang lahat ng epekto ng gamot. Sabi mo, hindi masyadong makapangyarihan ang ganitong klase ng tableta ng gamot. Ang lahat ay namangha na mayroong napakalakas na tabletang panggamot. Ngunit si Yezuan mismo ay walang naramdaman. Para sa kanya, ang 6 na karakter na mantra, kahit na siya ay namatay, hanggat hindi lalampas sa 3 araw, hindi siya maaaring mabuhay muli. Siyempre, ito ang ideya ni Yezuan. Hindi ganoon ang iniisip ng mga tao mula sa pamilya Kunan. Tulad ng isang medicinal pill, hindi nila maaaring pinuhin mula sa pamilya Kunan. Yezuan, sa pagkakaalam ko, 100,000 taon na ang nakalilipas, itong rank 9 life continuing pill ay nawala, paano mo ito mapapadalisay? Naku, nakakuha lang ako ng mana. Casual na sinabi ni Yezuan, gayunpaman, walang sino man ang magdududa dito na may pamana. Oo naman, nang sabihin ito ni Yezuan, lahat ay mukhang naiinggit, ngunit hindi na nagtanong pa. Forbidden Master, Rune Master, ngayon, alchemist ka pa rin. Ang susi ay ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa akin. Baka isa kang halimaw. Walang katapusang humagulgol si Kun Buyo, na nakahiga sa kama. Palagi niyang iniisip na siya ay isang henyo na may sobrang pagkakataon. Gamit ang isang espesyal na sinaunang bloodline, maaari siyang sumabog ng 100 beses ang lakas ng labanan kung kinakailangan. Paano ito maituturing na malakas? Gayunpaman, tila sa harap ni Yezuan, ang lahat ng ito ay wala. Kabanata 2280 ang pill na ipinadala ng Panginoong Diyos. Sa harap ni Yezuan, siya ay tahimik, at maaari lamang siyang maging isang ordinaryong tao, hindi kahit isang ordinaryong tao. Ito ay ginawa Kun Buyo kung gaano katanggap-tanggap. Pero, ganun lang talaga. Ang mga tao ng pamilya Kunan, na nakatingin sa mga tingin ni Yezuan, ay nagbago din, ano ang isang henyo? Henyo ba ito? Hindi na mailalarawan si Yezuan bilang isang henyo, isa na lang siyang demonyo. Isang nakakabighaning henyo. Mas mabuting inumin mo ang tableta ng mabilis, sinabi sa akin ng batang babae na tayong dalawa ay espesyal na hinikayat para makapasok sa Kunlun Realm, naghihintay pa rin ako na gumaling ka ng mabilis, at pagkatapos ay sabay tayong pumunta. Ayaw pag-isipan ni Yezuan ang paksa ng mga alchemist, kaya kailangan niyang sabihin iyon. At ang ikalimang tiyuhin ay tila naalala lamang na ang tableta ay dinalisay para kay Kun Buyo, at siya ay nagmamadaling ibinigay kay Kun Buyo. Not to mention, nakakaloka talaga ang effect nitong elixir. Pagkakuha pa lang nito, na-recover na ni Kun Buyo ang karamihan, syempre, kaunting oras pa bago tuluyang makarecover. Dumating na ang kanyang Royal Highness the Princess. Biglang isang malakas na boses ang pumasok sa isip ko sa labas ng pintuan ng pamilya Kunan. Lahat ay parang nagbago ang mga mata ni Yezuan. Bagamat sinasabing pumunta nga ang prinsesa sa kanilang pamilyang Kunan, ngunit ito ay upang pumunta sa punong tanggapan, sa pagkakataong ito ay nasugatan si Kun Buyo, at inaliw lamang siya ng prinsesa sa singsing. Ngunit ngayon, sa sandaling dumating si Yezuan sa kanilang pamilyang Kunan, agad na lumapit ang prinsesang ito. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi nagtagal, siguradong sumugod ang simpleng prinsesa.
Hindi man lang siya tumingin sa iba, ngunit diretsyong tumakbo kay Yezuan. Bakit ka lumabas? Gumaling ka ba? Bakit ka naubos? Si Yezuan ay hindi nakaimik, ang kanyang sariling katawan, alam niya sa kanyang sarili, wala siyang anumang malalaking problema ngayon. Ngunit kung tutusin, mabait ang prinsesa, kaya walang gaanong masabi si Yezuan. Ayos lang, hindi pa ako okay. Okay, eto na, personal na pinino ito ng kapatid ko para sa iyo. Masasabi ko sa iyo, ito ay napakahalaga. Ang aking kapatid na babae ay hindi nilinis ang tableta ng mag-isa sa loob ng libu-libong taon. Sa pagkakataong ito ay nabalitaan ko na ikaw ay malubhang nasugatan, at inabot ako ng ilang buwan upang pinuhin ang tableta na ito. Boom! Malaking pagbabago ang kutis ng buong pamilya Kunan. Sino siya? Kahit na ang pangunahing Diyos ay labis na nagmamalasakit sa kanya, kahit na gumugol ng mga buwan sa pagpino ng mga tabletas para sa kanya. Gayunpaman, hindi ganoon ang iniisip ni Yezuan sa kanyang puso. Sa puso ni Yezuan, ang pagkakaibigan ng Her Royal Highness the Princess, matatanggap ito ni Yezuan. Ngunit para kay Mian, mayroon pa ring 3 puntos si Yezuan na dapat mag-ingat, para maging tumpak, upang maging maingat sa matanda sa simula. Gayunpaman, kung tutuusin, mabait din si Tita Mi, kaya diretso itong tinanggap ni Yezuan. Sige, tapos ako na ang kukuha. Salamat kay Mian para sa akin. Ang pagtawag sa pangalan ng Panginoong Diyos ay isang pagbabago para sa iba, at tinatayang hindi siya mangangahas na humiram ng 10,000 lakas ng loob. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi lamang sumigaw ng ganito, ngunit maging ang prinsesa ay walang kahit katiting na abnormalidad. Gusto kong pasalamatan ka sa pagpunta at pagpapasalamat sa iyong sarili, sa tuwing nagpapatakbo ako, wala itong pakinabang. Mapaglarong nagpout ang prinsesa, ngunit ang kanyang mga salita ay magpapagulat lamang sa mga tao ng pamilya Kunan. Ang prinsesa ay isang errand runner, posible ba, ang taong ito ay talagang tao ng pangunahing Diyos? Habang pinag-iisipan ito ng lahat, lalo silang natakot, at nang makarating sila sa likuran, naglakas loob lamang silang pigilan ang kanilang mga iniisip. Dahil alam nilang lahat ang isang bukas na lihim, ang pangunahing Diyos ng Kunlun Divine Domain, na single pa rin. Siyempre, ito ang pangunahing Diyos, at ito ang pinakamataas na pag-iral sa Kunlun Divine Domain, kaya walang sinuman ang nang-ahas na magkaroon ng kahit kaunting ideya ng paglabag. Forget it, ayokong makita ang ate mo, hindi ko kaya ang pressure, by the way, you're here to send me pills. Kaina-hinalang tanong ni Yezuan, sino, na espesyal na nagpadala sa iyo ng tableta? Ako rin ay isang espesyal na panlilinlang ng Kunlun Realm, kaya, syempre, pumunta dito upang makita kung patay na kayong dalawa, kung hindi kayo patay, magmadali at magpagaling, para sabay na tayong makapunta. Bueno, tinatayang aabuti ng higit sa 10 araw, nakita mo na rin ang kasalukuyang anyo ni Kun Buyu, hayaan mo siyang umalis ngayon, pagod siya sa kalahati, ikaw ang may pananagutan. Nakangiting sabi ni Yezuan, kapag kausap niya ang prinsesa, ang iba ay hindi makasingit. Siyempre, walang maglalakas loob na sumingit sa oras na ito. Alam din ng prinsesa na talagang medyo hindi nararapat para sa kanya na magpakita rito, kaya pagkatapos ng simpleng pag-aliw kay Kunbo at pag-alis ng nagmamadali, sa sandaling umalis ang prinsesa, ang mga tao ng pamilya Kunan ay maituturing na bumalik sa normal. Yan, Yezuan, maaari ba akong makipag-usap sa iyo? Anong problema? Tumingin si Yezuan sa ikatlong tiyuhin na tahimik, at nagtanong ng may pagdududa. Hindi naman talaga komplikado ang mga bagay, gusto ko lang manghiram ng 1 o 2 sa entourage mo, palaging kahinaan ang ipinagbabawal na Panginoon ng pamilya Kunan natin, kaya, sana ay turuan ng entourage mo ang ipinagbabawal na Panginoon ng pamilya Kunan natin. Nakikita ko, ano sa tingin mo? Hindi basta-basta si Yezuan, pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng Divine Rune Clan ay hindi kasama ni Yezuan. Well, nakikinig kami kay Child, at gagawin namin kung anuman ang sabihin sa amin ni Child. Oo, walang kabuluhang tanong ni Yezuan. Yun na nga, girl, this time pupunta ako sa Kunlun Realm, parang hindi kita madadala. Kung meron man sa pamilya Kunan na nangangailangan ng tulong sa hinaharap, subukan mong tumulong. Oo, Child, alam ng batang babae. Ang mga tao ng pamilya Kunan ay tuwang-tuwa,
at sumang-ayon si Yezuan. Nakita na nila na ang mga kasamang ito ni Yezuan ay nasa kanilang sariling mga ugat, at maraming paraan ng pagpino ng mga pagbabawal ay natatangi. Sa pangkalahatan, ang gayong pag-iral ay karaniwang isang sinaunang pamilya, o isang sekta. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ni Yezuan na ito ay malinaw na napaka-espesyal, at maaari siyang gumawa ng anumang pagpipilian nang hindi ito iniuulat. Siyempre, hindi espesyal ang paraan ng pagpino ng Divine Rune Clan. Bagamat maraming tao mula sa ibang mga angkan ng rune ng Diyos sa God Realm, iba-iba ang mga tribo, at iba ang paraan ng pagdadalisay sa kanila. Ilang araw na naman ang lumipas, ang mga sugat ni Yezuan ay ganap ng gumaling, at ngayon, si Yezuan ay handa nang magsimulang magsama ng dugo. Karaniwan, dapat sinabi ni Yezuan na ang Demigod level Sword God Bloodline at ang Demigod level War God Bloodline ay maa-upgrade sa God level at pagkatapos ay magsasama, at ang epekto ay magiging mas mabuti. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi nakahanap ng angkop na materyal ngayon. Bukod dito, ang Bloodline Fusion Stone na ito ay maaari ding pagsamahin ang dalawang bloodline na ito at ay upgrade ang mga ito sa antas ng Diyos, kaya hindi na kailangang panatilihin ni Yezuan ang mga ito. Ayon sa mga iniisip ni Yezuan, napakaraming panganib sa God Realm pagkatapos ng lahat, at mayroon ding maraming mga pagkakataon. Pagkatapos, sa halip na panatilihin ang kapangyarihan sa iyong mga kamay, mas mahusay na gamitin ito ng direkta. Dahil kapag pinananatili mo ang iyong sarili sa tuktok, maaari mong hawakan ang pagkakataon kapag nakatagpo mo ito. Ang pag-upgrade ng dalawang demigod level na bloodline ng mag-isa, si Yezuan ay maaaring makakuha ng dalawang God level na bloodline, kaya nagagawang pagsamahin ang mga pangunahing God level na bloodline. Mukhang malaki ang pera. Gayunpaman, kung hindi pa nahanap ni Yezuan ang mga materyales, hindi ba siya ay nakulong sa lahat ng oras? Sa halip na iyon, bakit hindi muna kumuha ng mga kamay si Yezuan sa isang bloodline na antas ng Diyos, at pagkatapos ay pumunta upang maghanap ng bagong bloodline sa antas ng Diyos?